Kakapasok lang, naku, lagot, delikado to. Nakakalula, Romualdez, paghahanda sa 2028 election na isiwalat. Handa ka na. Yan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ay, nag-message sa akin na isa kong subscriber, isang retired na sundalo. Sabi niya, ito, basahin ko lang ha. Sir, good morning. For info, sir. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, credits si General Macanas. Syempre, supportahan natin the General's Viewpoint. Tuloy natin. Napanood ko yung vlog mo tungkol sa party list ng asawa ni House Speaker Martin Romualdez. Ito, Tingog? sir, yung Tingog party list. Bawat city, sir, dito sa Hindi na lang ginawang tigok. Metro Manila ay may medical team ang Tingog Party List na nagkakandak ng medical mission. Kompleto, sir, sila. May mobile x-ray machine, may laboratory, may ECG, at kompletong gamot, sir. Aba, kompleto ha. Ang bait-bait ha. Ang daming tulong na nilalabas ngayon ha. Iba talaga pag malapit na ang eleksyon. May picture, sir, si House Speaker Martin Romualdez, yung asawa niya na representative ng Tingog Party List at yung isa pang representative na kasama ng asawa ni House Speaker. Yun lang ang mahirap. Tumutulong ka, pero yung pagmumukha mo naka-display. Diba? Hindi ba pwedeng tumulong ka na hindi mo na dinidisplay yung pagmumukha mo? Diba? Kasi kung dinidisplay mo ang pagmumukha mo, ibig sabihin yan, meron kang ibang agenda na gustong mangyari. Yung parang tipo na gusto mo matandaan ng mga tao na ako ang gumagawa nito. Ako ang tumutulong sa iba. Diba? Parang napakabait naman masyado. Minsan kasi kapag napakabait ng isang tao, nakakapagtaka. Diba? Ang bait-bait niya. Dati si Raulo yan, ang bait-bait niya. Huwag ka masyado magtitiwala sa sobrang bait. Diba? Yang mga ganyang agenda is parang nakikita na talaga natin. Kasi mas maganda pa ngayon tumutulong ka na hindi mo na ini-expose yung sarili mo eh. Gaya ng OVP. Diba? Tumutulong siya, nagbibigay siya ng mga tulong sa mga nagiging biktima ng kalamidad. Pero, Office of the Vice President ang nakapangalan. Hindi Sara Duterte. Kasi alam naman ni VP Sara kung kanino lang gagaling yung mga tulong na ibinibigay niya syempre sa taong bayan. Diba? Yun ang ipinamumudmod, ipinamimigay sa mga taong nasasalanta, no, ng kalamidad. Kumbaga, hindi galing sa kanya, kundi galing sa taong bayan. So, ang OVP ang nagpipresenta nun. Hindi yung lilalagay mo yung pangalan mo tsaka mukha mo. Yan ba? Galing ba sa sariling bulsa na yun? Diba? Masarap sanang tumulong, no, ilalagay mo yung mukha mo kung sakasakali na ikaw ang gumagastos, kung sa sariling bulsa mo nang gagaling, okay sana. Eh kaso nga lang, no, ginawang game show, no, yung pamimigay ng, kumbaga may premyo pa. May 3,000 kung sino pinakamalakas maghehey ay magsumigaw o pumalakpak. Diba? Ang tanong, sa sariling bulsa pa nang galing yun. Eh baka hindi. Yun ang mahirap. Ayon, sir, sa info, buong Pilipinas daw, sir, may medical team sila. Okay? So, ang sipag nila, no? Mantakin mo, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng speaker na napakasipag tumulong sa mga tao na hindi niya naman talaga trabaho. Diba? Para naman kasi hindi na kasi trabaho yan ng speaker. Iba ang trabaho ng speaker. Hindi trabaho ng speaker ang maging DSWD. Sana pala si PBBM kinausap na lang. Ayoko maging speaker. Gusto kong maging head ng DSWD. Gusto kong tumulong eh. Kung gusto mo palang magkawang gawa, bakit hindi ka nalang gumawa ng game show? Diba tinapatan mo yung Itbulaga tsaka Showtime? sabi ko, salamat sa information. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Tapos, nag-respond siya sa akin.
May plano talaga, sir, ang Speaker of the House na magpresidente sa 2028. Hoy, para sa akin, alam ko na yan. May plano talaga yan. Kasi kung tutuusin yung trabaho niya is hindi niya na trabaho, pero ginagawa niya. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, gusto kong tumulong kahit na nandito ako sa posisyon na to. Hindi. Diba? May sarili kang tungkulin, may sarili kang trabahong dapat gawin. Bakit yun ang pinapakailaman mo na hindi naman dapat? Maraming ahensya na pwedeng tumulong sa taong bayan. Maraming iba, di ba? Na pwedeng gumawa ng ginagawa mo. Bakit ikaw ang patuloy na nagpapa-expose sa mga tao? Kahit ilang beses mo sabihin na hindi ako tatakbo, wala sa plano ko yan, hindi po kami naniniwala. Dahil kung wala sa plano mo yan, di wala kang ganyan. Okay? Dito, sir, sabi niya, sa North Caloocan, ibig sabihin, taga North Caloocan ito, tuloy-tuloy ang medical mission ng Tingog Party List. So, matanong ko sa inyo, mga kaibigan, paki-comment. Kumusta sa inyong lugar? Merong na bang ginagawang medical dental mission ang Tingog Party List? Kasi according dito sa retired na sundalo, may libre bang dyan? May libreng brace? buong Metro Manila, bawat syudad, palaging nagkakandak ng medical mission. Kompleto, wow! Wow! Maraming pere, may mobile x-ray machine. Yayamanin no? Sana all. Laboratory, may ECG, may kompletong gamot. Tapos, of course, sa mga medical... kayo mga katunay, sa tingin nyo ba sa kanila galing yan? Okay lang naman hindi naman masamang tumulong sa mga tao. 'Di ba? Basta ang ipinantutulong mo siguraduhin mo na walang ibang hidden agenda. 'Di ba? Hanggang kailan niyang pagtulong na 'yan? Baka mamaya pag naging presidente yung taong nasa likod niyan bawiin naman agad 'yan. 'Di ba? Parang pag ako naman nanalo bawian. 'Di ba? Kasi syempre makakapagpalapad ka ng papel ngayon kung gugustuhin mo. Lalong-lalo na ikaw ang bida, ikaw ang nasa posisyon. Oo, kahit anong gawin mo, gusto mong pabanguhin ang pangalan mo, kontrolado mo Di ba? Marami kang pondo, marami ka ilalabas. Di ba? Alam niyo, minsan mga katunay parang ako nagigilty na tayo sa sarili natin. Babayad tayo buwis, tapos ang mapupunta sa kanila. Tapos ang ginagawa nilang parang pangampanya sa sarili nila, yung pera natin. Parang napaka-unfair ng buhay, no? Na ito, medical activities, nandyan palagi ang mukha ni Speaker Martin Romualdez. Yun lang. Ang kanyang asawa, si Congresswoman Jeddah Romualdez. So, according to this retired soldier, may plano talaga si Speaker Romualdez na magkandidatong presidente by 2028. Oo, talagang plano niya yan. Kaya nga patpuspusan sila sa gusto nilang pagpapatanggal kay VP Sara. Kasi wala silang pag-asa talaga kung sakasakaling si VP Sara ay makatawid hanggang 2028 at tumakbong presidente. Hindi na talaga sila mananalo. Maibabaon talaga sila sa limot. Wala silang kapag-apag-asa. Kaya kung mapapansin natin, di ba, halos Duterte lang ang tinututukan nila. Sa dami ng problema ng bansa, doon lang sila nakatutok. Di ba? Anong masasabi nyo? Agree ba kayo? Na kung maalala ko yung speech ni House Speaker doon sa plenary ng Kongreso, nung pagkatapos yung nagsalita si VP Sara na may death threat, mga ganon, nagsalita siya. Sabi niya, hindi totoo yung paratang ni VP Sara na may plano akong magkandidato sa 2028. Sus! Ano ang ginagawa mo? Tumutulong ka lang ba? Napakabait niyo naman po, sir. Kung hindi kayo kakandidato sa 2028. Ibig sabihin, buong Pilipinas ang tinutulungan nyo. Diba? Maraming lugar. Diba? Maraming lugar kayong tinutulungan. Tatakbuhin nyo lang, congressman, tapos tumutulong kayo sa iba't ibang lugar. O kaya sasabihin nyo, inutusan ako ni PBBM na ako na lang ang mag-front. Diba parang napakalabo naman po nun? Parang napakahirap pong paniwalaan. Kung hindi talaga kayong intensyon na tumakbo sa 2028 sa pagiging presidente. Siyempre,
Kaysa tulungan nyo yung iba, syempre, mas tututukan nyo yung sarili nyong lugar. 'Di ba? Dahil tumatakbo kayong congressman dyan. 'Di ba? Mas doon kayo magfo-focus dahil doon kayo makakakuha ng boto. Pag tumakbo ba kayong congressman dyan sa Leyte o dyan, buong Pilipinas ba ang kailangan yung boto para manalo kayong congressman dyan? Di ba parang napakahirap naman? Ang akin, trabaho lang. Walang ganong. Ang tindi nyo naman pong trabaho, napaka-workaholic nyo, napakasipag. Diba? Ganon, sabi niya, wala daw eh. So ano ba talaga? Kakandidato o hindi? Si Attorney Sal Panilo, anong sabi niya? Ang main purpose ng impeachment ni BP Sara ay para ma-disqualify si BP Sara sa pagiging presidente. Sa 2020. Oo. At ngayon, naintindihan ko na. Kasi, nung una, hindi ko alam kung ang isang opisyal ng gobyerno, yung impeachable officer na na-convict, natanggal sa pwesto dahil sa impeachment, ay makakatakbo pa ba? Ngayon ko lang nalaman through kay Attorney Panilo na ang parusa sa na-impeach yung na-convict na opisyal is matanggal siya sa kanyang hinahawak ang pwesto at the same time hindi na makakahawak ng any government position. Kaya yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang itinutulak nila na si VP Sara ay ma-impeach. 'Di ba? Para hindi na makatakbo sa mga posisyon si VP Sara. Kumbaga ganyan yung ginagawa nila sa Duterte. Alam kasi nila ang talim ng mga Duterte. Alam nila kung sino-sino ang mga sinasagasaan ng mga Duterte. Yun ang ayaw nila eh. Yun ang iniiwasan nila na kung sakaling makabalik na naman ang mga Duterte o may makabalik na namang Duterte sa Malacanang, marami talagang maaapektuhan. 'Di ba? Marami. Hindi maaapektuhan ng taong bayan. Ang maaapektuhan ay yung mga buhayahan. Yun ang maaapektuhan. Yun ang problema nila. Pero ang taong bayan walang problema kung sakasakali maging presidente si VP Sara. Mas gusto pa nga ng taong bayan yan eh. 'Di ba? Alam nyo, kapag ang mga korap, mga buhaya ay nawala, alam naman natin kalaban ng mga Duterte yung ganyan. Kapag yan ay nawala, may pag-asa ang Pilipinas ay magbago kahit papaano. 'Di ba? Umangat-angat. Hindi naman natin sinasabing pag naging presidente si BP Sara, yayaman na agad ang bansa natin. Hindi naman ganun. Siyempre, lahat ng mga maiiwang problema ng nakaraang administrasyon ay siyempre, unti-unting susolusyonan ni VP Sara yan. 'Di ba? Hindi naman ganun biglaan. Pero ang laban lang natin dito is hindi na magkakaroon ng mga buhayahan. Sa basketball na lang meron. O, nang bubuhaya, ayaw magpasa ng bola. So, matindi pala itong reportasyon o itong pag magtagumpay, pag makonvict si VP Sara, matanggal siyang VP, hindi na rin siya makakandidato by 2020. Yung iba, pwede pa kasi si Erap, nakakandidato pa eh. Oo, si Erap. Si Pangulong Joseph Estrada, na-impeach siya, kailang hindi siya na-convict ng impeachment court. Natanggal lang siya pagka-presidente dahil sa withdrawal of support ng AFP-PNP sa kanya. So, klaruhin natin. Na-impeach si Pangulong Erap. Nagkaroon ng trial, kailang walang desisyon, walang botohan. Naalis siya pagka-presidente dahil sa People Power 2. Nagkaisa ang mamamayang Pilipino at AFP-PNP. Kaya, ayun. Ito kasi napakalabo. Kay Erap kasi, nagkaroon ng People Power 2. 'Di ba? May mga tao na lumaban kay Erap noon. 'Di ba? May mga taong nag-ano. Kay VP Sara naman, wala naman mga taong kumukontra sa kanya. Pwera na lang doon sa mga babayaran o uutusan para onuhin si VP Sara. Pero tingin ko, Disko, sa 32 million na yan, no, may talagang marami talagang susuporta ng buong puso dyan. Tanggalin na natin yung mga bumoto kay VP Sara na galit-galit na. Pero marami pa rin matitira dyan. No? Once na dumating yung impeachment kay VP Sara, nararamdaman ko, hindi magiging maganda to. 'Di ba? Mas lalong gugulo. Yun nga yung iniiwas ng Senado eh. Yung mas lalong gumulo sa dami ng problema ng bansa. 'Di ba? Iniiwas din ni PBBM na magkaganon. Dahil mas lalong masisira ang pangalan niya. Sa tingin nyo ba kapag na-impeach si VP Sara, may pag-asang kayong maging bida? Hindi. Kayo ay masisira.
Baka mamaya yung maging kalaban nyo sa 2028, baka yun pa yung manalo imbis na kayo. Siyempre, isipin, wala na si VP Sara. Iboboto ko na lang iba, pero hindi yan. Yung nagpatanggal kay Sara Duterte, hindi yan. Kuwari, maglaban si Tams, tsaka si Manny Pacquiao. Pacquiao na lang kami. Parang ganyan. Diba? Itan siya. Parang resign. So, yun po, hindi na makakatakbo si VP Sara pagkapagulo for any position pag na-convict siya. Yun ang gustong-gusto nila eh. So, lalo na yung mga makakaliwa, yun ang gustong-gusto nila. Ngayon, pagpalagay natin nakunod, simbako, hindi mangyari. Na-convict si VP Sara. Ibig bang sabihin, sigurado nang mananalo si Speaker Martin Romualdez na presidente by 2028? Hindi. Ano sa tingin niyo? Hindi. Wala na bang ibang malakas na kandidato na pwedeng hahalili? Ayun yung sinasabi ko kanina. Kung ma-impeach sila si VP Sara, kung magwagi sila sa gusto nilang mangyari, hindi pa rin mananalo si Tambi. Diba? Kaya nga sinasabi ko kung merong ibang kakandidato, malumang ko, yun na lang ang iboto nila kaysa yan. Hindi iboboto ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte ang taong naging dahilan kung bakit natanggal si VP Sara sa pagiging Vice President, kung bakit siya na-impeach nang wala siyang kasalanan. Diba? I-replace kay VP Sara? I-comment ko, no? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.